Hello guys! Marami ngayon sa mga mag-partner o mag-asawa at nakalulungkot na mga pangyayari ay ang paghihiwalay. At kung bakit ay may mga kadahilanan, iba't ibang uri ng mga kadahilanan kung bakit ang mag-partner ay naghihiwalay. Bibigay ako ngayon sa inyo ng mga ilang halimbawa at mga kadahilanan kung bakit ang isang partner ay naghihiwalay. Siyempre, ang number one dito, walang iba kundi ang cheating, infidelity. Kapag ka ang mag-partner at ang isa sa partner ay nag-cheat sa kanyang partner, sadyang ito'y isang napakasakit na karanasan sa buhay ng isang tao. Ito ay betrayal of trust at maaaring patawarin man ng isang partner ang kanyang asawa or kapartner na nagtaksil sa kanya o nangaliwa, ay sadyang mahirap na maibalik yung dati nilang kinagis ng relasyon. Kaya bago natin gawin, siguro ang isang bagay na ganito ay pakaisipin natin mabuti pagkat sa napakaigsing pagkakataon lamang na kaligayahan ay ang kapalit ay ang iyong pamilya na iyong wawasakin. Pangalawa, ang sa pinansyal, ito, madalas din na nagiging dahilan ng paghihiwalay ng mag-partner. At kapag ang isa ay sobrang luho o gastos, na nasa punto na kumikita sila ng malaki pero kinakapos pa din sa kanilang mga pangangailangan dahil sa sobrang paggastos ng isang asawa, either lalaki yan o yung babaeng partner. At ito ay hindi maganda at kadalasan din ito nagiging dahilan ng paghihiwalay ng mag-partner. At para ito ay maiwasan, mahalaga ang komunikasyon na pag-usapan na kung ang pera ay kung paano ito gugugulin sa tamang paraan. Nang upang sa gayon ay maisaayos ang budget ng pamilya at gugulin lamang ito sa mga bagay na totoong kailangan at hindi sa mga luho lamang. At ang ikatlo ay financial infidelity. Hindi sa lahat ng mga pagkakataon ay tapat ang isang partner sa kanyang partner regarding sa financial. Halimbawa, meron pinag-usapan ang mag-partner na merong gustong bilhin ang isang partner na big item na may kamahalan at napagkasunduan nila at kumukontra itong isa na wag na lang bilhin. Subalit, palihim na binili pa rin ito. Halimbawa, nung isang partner sa kabila ng kanilang mga pag-uusap na hindi na nila ito bibilhin at hindi nila ito priority, ay mawawala ng tiwala ang isang partner sa kanyang partner na sa kabila ng kanilang pagkakasundo na hindi na muna bibili ng bagay na gusto nung isa, ay palihim pa rin niya itong binili at nalaman nung isa. Isa rin to sa pinagmumulan ng pag-aaway ng mag-asawa. At ang sunod, alak o yung droga. Isa ito sa mga dahilan ng paghihiwalay ng mag-partner. Lalong-lalo na kung sa panahon ng natin ngayon ay napakadami rin mga tao na kumikita lamang ng napakaliit. Subalit, yung kanilang kinikita ay pinambibili pa ng alak o droga sa halip na ipambili ng ipapakain sa kanyang pamilya. At isa pa ito ay nakakasira rin sa lipunan ang bawal na gamot. Kaya hanggat maaari ay iwasan na ito lalo na kung ito ay nagbubunga ng pag-aaway ng mag-partner. At ang susunod ay ang selos. Yan, walang masamang magselos sapagkat lahat naman tayo ay nakakaramdam din ng ganyan. Pero kung palagi na lang ganyan, lahat ng mga bagay ay pinagseselosan at ang gusto ay kontrolin na lang lahat ng ating ginagawa,
Halimbawa, ang isang lalaki ay may mga kaibigan ito na gusto na maminsan-minsan ay nagkikita-kita para lumabas, at ang babae naman ay lagi na lang pinag-iisipan ng hindi maganda ang kanyang asawa at walang tiwala sa kanyang asawa, na wala namang batayan. Yung lalaki natural ay mabuburyong sa pagbubunganga ng babae sa kanyang kapartner kung ganito lagi ang kanyang kaisipan, na pinagseselosan ng wala naman siyang dahilan at ang gusto niya ay kontrolin ang kanyang partner. So, hindi po maganda ang sobrang pagseselos. At ang susunod ay moodiness. Minsan masaya, tapos bigla-bigla na lang nagbubunganga sa kanyang asawa. Bigla-bigla na lang pinagbubuntunan ng kanyang inis o galit o frustration yung kanyang partner na wala namang malinaw na kadahilanan. Meron pong mga ganyan. Minsan kasi, siguro sa sobrang pagod ng babae, sa paggawa dun sa bahay, ay minsan hindi niya ma-communicate na maayos sa kanyang partner na tulungan naman sana siya nito. Dinadaan niya sa pagbubunganga sa kanyang partner na kinaiinis naman nitong lalaki. So, mahalaga rin ang communication ng maayos. At panghuli ay ang bad habits. Okay, bibigyan ako ng halimbawa ng bad habits. Si Mister, halimbawa, ay pumapasok sa opisina at sa tuwing dumadating na lang ito ng bahay ay hinuhubad ang kanyang medyas at kinakalat na lang kung saan-saan. At nakasanayan niya na gawin ito sapagkat nandiyan ang asawa na magliligpit. Ayun, ang partner natin ay hindi natin katulong. Kaya dapat tumutulong din tayo na wag na tayong gumawa ng bagay na magpapahirap pa para sa ating partner. Nang upang sa gayon ay hindi ito pagmulan ng pag-aaway, lalo na kung nakasanayan natin itong ginagawa. Mahalaga rin na tinutulungan natin ang ating partner sa mga gawain sa bahay, kagaya ng pagluluto, maminsan-minsan, at iba pang mga kailangan gawin sa bahay, sapagkat sila man ay pagod din sa maghapon sa pag-aalaga ng inyong anak. So kayo po, may alam pa po ba kayo na maaari po nating idagdag sa mga bagay na aking nabanggit? At kung meron kayong nais na suggestion na talakayin natin sa ating vlog ay paki-comment lang po sa gawing ibaba. At hingin na rin sana ako ng pabor sa inyo na i-consider ninyo ang pag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.